Nagsimula po tayo ng series. Ano yung ating series? Indescribable. No? Yung pong word na yon, actually it only pertains to God. At no, yung ating mga topic dun sa series natin, pinapakita lang natin kung gaano ka-powerful, kung gaano kamakapangyarihan, no, ang ating Panginoon dun sa kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga ways, yung kanyang creation, at yung mga pinag-uusapan pa natin, no, sa pag-uusapan natin sa umagang ito. So let's start with our verse. Ang ating text for this morning is Psalms 119 verse 89 hanggang 91. So if you have read the book of Psalms, sino sa inyo nakabasa na? Book of Psalms 119. Okay, this pertains about the Word of God, ano? Yung salita ng Diyos, binanggit dyan yung ordinances, the statutes of God, the laws of God. Pero etong Psalm 119 specifically, no, ito po ay tumutukoy, no, sa salita ng Diyos. So Psalms 119 verse 89 to 91, sabi niya, verse 89, "Forever, O Lord, your word is settled in heaven." Settled na yan. Sabi niya, yung word daw ni Lord, yung salita ng Panginoon, kung papaanong ang God ay eternal, no, yung word of God is also eternal. Your faithfulness, sabi niya, continues throughout all generations. You establish the earth and stands. They stand this day according to your ordinances, for all things are your servants. Now, gusto ko rin pong basahin sa The Message Translation. Sabi niya, what you say goes, God, and stays as permanent as the heavens. Your truth never goes out of fashion. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, hindi siya nagiging outdated. No? Hindi siya nagiging old-fashioned. It's as up-to-date as the earth when the sun comes up. Your word and truth are, are dependable. Mahirap makakita ng something dependable or person na dependable sa ating panahon. Pero sabi niya, yung word and truth are dependable as ever. That's what you ordered, you set the earth going. So ang topic po natin this morning is the indescribable Word of God. Ready na po kayo? Bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, we thank you for your faithfulness. We thank you for your presence. Lord, kagaya po ng inawit po namin kanina, your presence is heaven, Lord God. As we experience your presence, Lord, in the midst of us, we taste a bit of heaven, Lord God, in our midst, Lord God. Nararamdaman po namin yung kapayapaan, yung favor, Lord, yung blessing na nagmumula sa inyo, O God. At dahil po nandito ang inyong presence, Lord God, ano man yung kinakaharap po namin, ano man yung mga problema na nasa harapan po namin, Panginoon, Lord, ito po ay napaparam, ito po ay nabibigyan ng kalutasan, Lord God, dahil po sa kapangyarihan ng inyong presensya na kumikilos sa aming kalagitnaan. And today, as we study your word, we continually ask for your Spirit, Lord, to guide us. Again, give us wisdom, give us knowledge, give us enlightenment, Lord God, from your word. At nang sa gayon po, Panginoon, ay laging priority po namin ang inyong salita sa aming mga buhay. At ito po ang laging maging standard po namin sa aming pamumuhay in all aspects, Lord God, sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Salamat po at ibinibigay namin sa inyo sa oras na ito ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam po natin mga kapatid, ang Bible, meron pa ba tayong mga Bible? Okay. Yung iba, electronic na nga lang, nasa cellphone na. Pero yung iba, of course, meron pa rin mga hard copy, merong mga talagang
hardbound or leather na Bible. Pero naiintindihan po natin mga kapatid na ang Biblia, ito yung pinaka-importanting regalo ng Diyos to mankind. Tama ba yun? Ito yung pinaka-importante, the most important gift of God to mankind. Actually, it is God's love letter to mankind. At madalas nga natin sinasabi, ang pinakapuso ng Biblia is what? Anong pinaka-heart ng Bible? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun yung pinaka-heart. No? Ang problema lang, alam na natin na yung salita ng Diyos, ito yung pinaka-importanteng regalo ng Diyos sa atin. Ito rin yung love letter ng God para sa atin. Pero madalang nating buksan. Minsan nga, pag Sunday lang natin nabubuksan. Pag sinabi ng pastor o kaya ng word deliverer, let's open our Bible. Buksan na natin yung ating mga Bible. Medyo papagpagin pa natin ng konti. Kasi medyo inaalikabok na, no? Yung Bible. At minsan, hindi na rin tayo nagdadala ng Bible kasi meron na nga tayong PowerPoint. Di ba? Yan minsan ang nagagawa ng technology sa buhay ng tao. Ginagawa tayong mga tamad. No? Ganon ang ginagawa ng technology, ng teknolohiya sa atin na mga tao. Total, meron na namang meron na namang PowerPoint, di ba? Babasahin na lang ni pastor, sabay-sabay na lang babasahin. So, hindi ko na siguro kailangang magdala ng Bible. So, kudos mga kapatid, dun sa mga kapatid natin na nagdadala pa rin ng kanilang mga Bible. Pwedeng pakitaas natin yung ating mga Bible? Ayan. Okay. Yung iba, cellphone natin nataas No? Kasi nga, nandun na Okay. Panoorin natin ang isang video, 3 minutes lang, 3 minuto, pero parang kinondense na niya, kinondense na niya yung buong nilalaman ng Biblia. Ilang books meron ang ating Bible? Ilan? 66. 66 na ba? Hindi ba? Parang 65 lang dati 66. Sigurado kayo? Parang 65 lang ang bilang ko 66? Okay. Divided into 2 sections, the Old and the New. Okay? The Old consists of how many books? 39? Hindi ba 40? Okay, 39. Tapos ang New Testament ay 27. So, kabuuan, ito ay 66. Alam natin, supernatural in its origins. Diba? Kasi it came from God. Sabi ng 2 Peter, yung mga tao daw na ginamit ng Panginoon para isulat yan, they were moved by the Spirit of God. Para yung nakasulat dyan ay talaga namang masasabi natin na God-inspired. Every scripture, sabi ng salita ng Diyos, is inspired by God. Okay? So about 40 men, yung sumulat diyan, at ang time span para mabuo, para ma-complete yung ating mga Bible, it's about 1,500 to 1,800 years. Magkakaibang panahon, nabuhay yung mga taong sumulat niyan. That's why masasabi natin na yung Bibliang mga hawak natin, it's supernatural in its origins. So panoorin po natin yung video bago tayo magpatuloy. In the beginning, God creates the heavens and the earth. In the beginning, God creates the heavens and the earth in 6 days. He makes Adam and Eve, who spend their days with God until they give in to temptation by eating from a forbidden tree. Sin enters the world,
and things get so bad that God floods the earth and starts over with Noah and his family. Years later, God calls Abraham to follow him with the promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeys, and God gives him a son, Isaac. Isaac's son Jacob has 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, becomes second in command of Egypt. God uses him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites are slaves in Egypt. Moses is called to lead the Israelites out of slavery. Joshua takes over after Moses and leads the people into the promised land. After Joshua, God raises up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson, who protect and fight for God's people. The people tire of this leadership, and they call for a king. God gives Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it's all downhill from here. The people rebel, the kingdom of Israel is divided, and everyone turns their back on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warn that if people don't repent of their sins, there will be consequences. But the people ignore their warnings. The divided kingdoms are conquered, and God's people face captivity in foreign lands. People like Daniel show great courage and stand up for God when no one else does. Some of the exiled people return to the promised land, but for 400 years, God is silent. No prophets, no miracles, and no angel visitations. But then, the silence is broken when Jesus is born. He lives a perfect life, teaches truth, and performs miracles, proving he is God. He shows us the full extent of God's love by taking our place and dying on the cross for our sin. He is placed in a grave, but 3 days later, Jesus rises again, conquering sin and death. His followers travel the world, sharing the good news of his love and starting churches. We now are part of this story, and we have the chance to change the world and share his love, because one day he will crack open the sky and he will return. It's the greatest story ever told. Amen. Pinaniniwalaan pa ba natin yan? Do we still believe that the Bible is the Word of God? Kasi di ba, dun sa ating panahon, ang dami ng mga school of thoughts, mga philosophical thoughts, na dinideny yung salita ng Diyos, yung Bible, bilang salita ng Diyos. Napansin po natin, mga kapatid, although merong 66 books, pero merong central message. No? And the central message is God's love for mankind. No? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. At pinapakita rin doon yung God's plan o yung God's purpose to redeem mankind. So yun yung pinaka-central message. Although merong 66 na libro, pero merong isang mensahe na tumatakbo dun sa bawat libro ng Biblia. At ano yun? Yun yung plano ng Diyos para tubusin ang tao dun sa kanyang pagkakasala, para ipakita, para ipanama ang pag-ibig ng Panginoon dun sa mga tao. After the fall of man, yung fall of man, makikita natin kagad dun yung desire ng God to redeem mankind from doon sa original sin. Kaya nga, di ba, nung magkaroon ng consciousness, itong si Adam and Eve, ang ipinantakip nila doon sa kanilang kahubaran ay yung dahon. Pero anong ginawa ng Diyos? Di ba, pumatay siya ng isang hayop, di ba, at saka yung balat nun, yun ang ipinantakip sa kanila. That is a prophetic symbol of Jesus Christ dying, at saka yung blood niya, yung blood ni Jesus Christ being shed for mankind. Doon pa lang, mga kapatid, ipinapakita na yung intention ng God para ibalik ang tao doon sa relationship sa Kanya. So isa lang yung
mensaheng tumatakbo dun sa 66 na aklat ng Biblia. So, makikita po natin yan. No? If you will just parang intentional dun sa ating pagbabasa ng Bible, makikita natin yung plan of redemption, makikita natin si Jesus dun sa bawat aklat ng Biblia from Genesis to Revelation. So, what makes the Word of God or what makes the Bible interesting? So, yun po yung ating titignan. 3 puntos lang, mga kapatid. Although maraming mga characteristics, no, ang Bible na pwede tayong pag-usapan, I'll just give you 3, no, yung 3 parang pinaka-main, pinaka-pangunahing puntos kung bakit interesting ang Biblia or ang salita ng Diyos. Is it really interesting? Mas interesante ba ang pagbabasa ng Biblia kaysa sa panonood ng pangako sa iyo? Parang mas masarap pang manood ng Aldab Nation, Aldab Fever. Yeah. So marami siguro sa inyo kahapon ay inabangan, 'di ba? Sino? Alden Richards at saka si Maine Mendoza, no, si Yaya Dal. Sino mga nanood? Okay. So, ano yung mas interesting? Di ba? So, with all yung etong mga, anong tawag dito? Parang pang-attract, no, dun sa mga tao. Kaya, ang nangyayari minsan, nasa-set aside na yung Biblia. Nasa-set aside na yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, dapat yun pa rin yung ating priority. Yun pa rin yung una. At doon pa rin natin ibinabase yung standard ng ating pamumuhay. So what makes the Word of God or the Bible interesting? Kasi marami naman tayong pwedeng mga libro na basahin. Tama? Aside dun sa Bible. Pero what makes this book, yung hawak-hawak ninyo, the most interesting book of all? Pinaka-interesante na libro sa lahat ng mga libro na ating binasa. Number 1, yung God's Word, ano yung word? Infallible. No? Pag sinabi nating infallible, ano ibig sabihin nun? Kasi 'di ba, sa Catholic teaching, yung Roman Papacy o yung Pope ay tinuturing nilang infallible. Pag sinabi nating infallible, it means it's absolutely true. Di ba? Wala siyang error, wala siyang pagkakamali. No, lahat ng nakasulat diyan ay totoo. Kasi merong mga ibang grupo or yung ibang mga filosofiya na sinasabi na merong mga portion, no, sa Bible na totoo at meron namang mga portion na hindi totoo. So gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, kaya interesting ang salita ng Diyos, yung Bible na nasa sa inyo, because it's infallible. At dahil infallible siya, it's absolutely true, then you can depend your life into that word. You can depend your life, pwede mong parang you can stick your neck or your trust dun sa, pwede mong parang ipakipagpustahan ang buhay mo. Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos na he who believes has eternal life, then you have eternal life. Okay? Pag sinabi ng salita ng Diyos na it's Adam and Eve, it's only Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen ba yan? So it's absolutely true. Yan yung isang katangian po ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, you can pwede mong ipusta yung buhay mo dun sa salita ng Diyos. Pwede mo siyang panghawakan.
At kapag pinaniwalaan mo, doon mo isinalig ang iyong buhay, hindi ka mabibigo. It's infallible. Ang Pope ba, infallible? Nire-respect natin ang Pope, di ba? Nire-respeto natin siya. But the Pope, mga kapatid, like us, is also a human being. Tao rin siya. At ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23, ano yung sabi doon? All have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao makakakommit ng wrongdoing. Lahat ng tao magkakamali. So, like God, mga kapatid, yung kanyang salita, it's infallible. It's absolutely true. Heaven and earth will pass away, sabi ng Panginoon, but my word will remain the same. Mananatili siya magpakailanman. It's eternal. Kaya nga doon sa binasa natin, it's forever settled in heaven. Hindi na yan magbabago. What was written, no, kung ano yung nakasulat, yun na yun. Hindi na yun babaguhin ng Diyos. Hindi niya sasabihin sa atin na, ay, nagkamali pala ako nung ipasulat ko yung John 3:16. Ay, mali pala yung Philippians 4:19. Mali pala, mali. Erase. Hindi pwede. Di ba? Kasi mawawala na yung attribute ng God na omniscience, omnipresence, na yung pagiging all-knowing, all-powerful, all-eternal ng God. No? Psalm 19 verse 7 and 8, sabi niya, the law of the Lord is what? Perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is what? Sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are what? Right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is what? Pure, enlightening the eyes. So it's infallible. Amen? Absolutely true. Malinaw pa yon? So, pakitanong sa katabi, maliwanag na ba yon? Kung malinaw na sa'yo, pakisabi sa kanya, kung malinaw na sa'yo, punta na tayo dun sa second point. Okay. So, what makes the Word of God interesting? God's Word is, aside dun sa infallibility ng Word of God, it's what? Indestructible. Alam natin, no? If you will read history, or if you will watch history, yung persecution, siguro napanood na ninyo sa YouTube, minsan may mga nagpo-post sa FB about the persecution, no? Yung pag-uusig na naranasan ng mga sinaunang Kristiyano. At kung papaanong yung mga taong merong evil mind, they have tried to eliminate the Bible from the face of the earth. Ano nangyari? Ano nangyari? Nawala ba? Nauubos ba ang Biblia? Mga kapatid, yung Bible na hawak-hawak natin, aside dun sa it is the most parang well-loved book and well-read book, no, sa buong Sansinukob, ito rin yung most hated book. Bakit siya most hated? Of course, the devil, si Satan, doesn't want you to have a Bible. At ang mas pa doon, matindi doon, aside doon sa ayaw niya na magkaroon ka ng Bible, ayaw din niya na binabasa mo at ipinapamuhay mo ang salita ng Diyos. Amen? Kasi kapag nagsimula ka ng magbasa at meron ka ng intensyon na isapamuhay yung salita ng Diyos, yun yung simula na nanginginig na siya. Romans 8:32, anong sabi doon? If you continue in my word, you are my disciples indeed. You will what? You will know the truth, and the
truth will what? Set you free. It will liberate you. Yung Word of God, yung salita ng Diyos na natututunan mo, nalaman mo, ito yung magpapalaya sa iyo, magpapalaya, hindi magpapalayas. Okay? Iba yung magpapalayas. Magpapalaya sa iyo. Doon sa lahat ng tradisyon, doon sa mga maling turo na tinanggap mo kung kani-kanino. You will know the truth and the truth will set you free. Magpapalaya. Okay? Hindi magpapalayas. Magpapalayas ka ng demonyo. Amen ba yun? Okay. So, persecution. Most loved, at the same time, most hated book. Medyo silip tayo ng konti dun sa history. Di ba? Merong isang Roman emperor by the name of Diocletian, kung tama yung aking pronunciation, Diocletian or Diocletian. Okay. Nabuhay siya noong first centuries of the Christian era. No, at Roman emperor na to sought to destroy God's word. One of them, named Diocletian, believed that he had succeeded. Naniwala siya na nagtagumpay siya in eliminating the Bible or the Word of God. Sabi, he had slain so many Christians and destroyed so many Bibles that when the lovers of the Bible remained quiet for a season and kept in hiding, he imagined that he had made an end of the Scriptures. Akala niya, nag-succeed na siya in eliminating these Christians and the book that they are reading. So elated was he at this achievement, he ordered a medal to be struck, inscribed with the words, ano daw? The Christian religion is destroyed and the worship of the gods restored. Maliit na G at merong S. So yung God na binabanggit niya dito, yung God ng mga pagano. So yun yung sinasabi niya, na stop na raw niya yung Christian religion, na wasak niya, na destroy niya, at sabi niya, yung pagsamba dun sa mga Diyos ay naibalik na. Akala niya. Pero kung mabubuhay kaya ulit, itong si Roman Emperor Diocletian sa ating panahon, ano kaya madidiscover niya? Did he really succeeded? Nagtagumpay nga ba siya in eliminating the Bible? Nag-succeed siya, nagtagumpay siya na after nung kanyang panahon ay talagang totally at namatay siya, ay talagang totally wala na wipe out no yung mga Biblia dun sa ibabaw ng mundo. Palagay ko kung mabubuhay siya sa panahon ngayon, ano magiging reaksyon niya? He will be, of course, disappointed. Di ba? At makikita niya na ang daming mga Bible. At imbes na ma-eliminate yung mga Christians, ay mas lalo pang nag-flourish. Tama? Mas dumami pa. Amen ba yun, mga kapatid? Sa China nga lang di ba, Iron Curtain. Di ba, doon sa mga nations na mga atheists, communists, di ba, imbes na mapigil yung pagdami ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, mas lalo pang dumarami. Parang nagma-mushroom. Parang makakabuti sa pagdami yung mga Kristiyano. Mas mabilis pang dumami yung mga Christians doon sa mga iron curtains ng mga bansa kaysa doon sa mga democratic nations. Diba? Meron pang isang French philosopher by the name of Voltaire. Kung kilala ninyo siya, si Voltaire,
kapitbahay ni Volta. Hindi. Okay. Asawa ni... Okay. Voltaire, sabi niya, predicted in 1778 that within 100 years, so kung nag-predict siya nung 1778, tapos sabi niya, 100 years, mga ilang taon dapat yon? 1878. So dapat by 1878 ay wala nang Biblia. Di ba? Sabi niya, Christianity and the Bible would be swept away in a span of 100 years. In the days of the French Revolution, the 1790s, a comprehensive effort was made to burn all of the copies of the Bible in the country, the Roman Catholic Latin translation, and thousands of Bibles were burned. However, Voltaire died and is only a name in the history books today. More copies of the Bible exist today worldwide than ever before. Mga kapatid, why the preservation? Hindi ba kayo nagtataka? Most hated books of all time, pero ang daming nag-attempt na totally eliminate, di ba, mawalan ng kopya, mawalan ng Biblia sa San Sinuko. Pero until this present day, etong oras na ito, etong segundong to na nakatayo ako sa inyong harapan, mas lalong dumarami ang publication ng Bible. Amen ba yun? Why? Why the preservation? Kasi, God is making it sure, mga kapatid, na ang Bible nandyan at our reach para mabasa, available para sa bawat tao, para mabasa ng tao ang salita ng Diyos. Why? It is God's love letter to mankind. It is God's love letter for you and for me. Amen po yon? Pero hindi natin binabasa. Mas gusto natin basahin yung pocketbook, di ba? Comics. May comics pa ba ngayon? Ano pa ba? Magazine. Yeah. Mas gusto natin mag-browse sa FB. Mas gusto natin yon kaysa sa basahin yung ating e-Bible sa ating mga cellphone. Why? Again, because Satan doesn't want you to read your Bible. Hindi nyo napapansin? Kapag nagbabasa kayo ng inyong mga Biblia, mayroong naglalambitin sa inyong mga pilikmata. At parang merong di ba? Hindi mo pa nga natatapos yung isang verse, tulog ka na eh. Di ba? Pero pag sa iba, di ba? Excited tayo. Kaya, sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid, meron ding spiritual battle. Merong spiritual battle yan. Why? Sabi ko nga sa inyo, because Satan, the devil, and our flesh, no, doesn't want. Ayaw. Ayaw ni Satan. Ayaw ng ating flesh na basahin natin ang Bible. Boring. Nood na lang tayo ng YouTube. Aldab Fever. Aldab Nation. Oh, kinilig ako. Wow. Okay? So, it's indestructible. No? Yun yung salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Gising pa ba kayo? Okay. Naintindihan po natin? Okay, pakisabi sa katabi ulit. Naintindihan mo, kapatid? Okay, punta na tayo dun sa third point. Okay, so third point. God's word it's interesting because it's inerrant. No, pag sinabi nating inerrant, sabi ng mga theologian, yung infallible daw at saka inerrant, almost parang pareho lang, no?
parang magkalapit. Yung infallible ay medyo mas malawak lang yung scope. No, yung inerrant, it's more on dun sa bawat application ng bawat verse or yung mga scripture dun sa ating mga buhay. Ang inerrant, mga kapatid, pag sinabi mong inerrant, wala siyang error. No? Wala siyang pagkakamali. Yun ang ibig sabihin ng inerrant. Not subject to error. Okay? So, tingnan natin yung mga verse. Numbers 23 verse 9. Pwedeng sabay-sabay nating basahin. God is not man that he should, or son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Diba? So malinaw naman yan sa atin. Sabi niya, ang Diyos, diba, hindi siya kagaya ng tao na nagsisinungaling. Diba? Ang Diyos, mga kapatid, hindi nag-uulam ng lying. Tayo lang ang nag-uulam ng lying. Okay, yung iba nga, meron pang lying spirit. Diba? Okay. No? So, hindi pa bago-bago yung kanyang isip. Okay? Kaya yung salita ng Diyos, it's not subject to error. Walang pagkakamali. Kaya pwede tayong mag-depend, no, sa salita ng Diyos. Next. Proverbs chapter 30 verse 5. Ano yung sabi dyan? Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. So, that makes, mga kapatid, the Word of God interesting. Wala siyang error. Wala siyang anumang kamalian. Merong mga tao, merong mga parang mga philosophers, di ba, that would try to parang find an error, no, sa salita ng Diyos, pero still, it's inerrant. Wala siyang pagkakamali. Amen. Yun yung basically yung mga foundational characteristic ng Bible. It's infallible, it's indestructible, and it's inerrant. Amen po? Malinaw sa atin yun? Ano yun? Basic characteristic. God's Word is infallible, indestructible, inerrant. Madaling tandaan kasi lahat nag-i-start sa IN. Okay? IN. Malinaw po? Naintindihan? Okay, so kung naintindihan, punta na tayo sa conclusion. Ito yung conclusion natin. Madali naman magkaintindihan eh. Sabay-sabay po natin basahin yung ating conclusion. Ready, go? Ang makapangyarihang salita ay hindi dapat ipagwalang bahala. Parang hugot lines lang eh. Parang lola ni Dora lang. Okay? Amen. Ang makapangyarihang salita pertaining to the Word of God, hindi dapat pinagwawalang bahala. Kasi if we reject the Word of God, alam natin kung ano yung nangyari dun sa Israel. We know the history of the nation of Israel. Kapag nire-reject nila ang Word of God, nagre-rebel sila dun sa mga messengers of God, nagbibigay ng salita ng Diyos, ano nangyayari sa kanila? They perish. Di ba? They perish. Napapahamak sila. Naintindihan natin yon, mga kapatid, kung bakit yung nation of Israel na-scattered. They parang nag-stop in existing as a nation. Nabuo lang sila. 1948. Diba? Pero, again, mga kapatid, kung titignan natin, ano yung reason ng downfall ng Israel, ng nation of Israel, it's when they reject the Word of God. Kapag nire-reject nila ang salita ng Diyos. Pero, kapag sinusunod nila
ang salita ng Diyos, no, yung downfall nila, ito ay unti-unting tumataas. Nagsasucceed sila as a nation. So, merong consequences. Merong consequences ang pag-reject at meron namang reward ang pag-obey sa Word of God. Kaya dapat ang makapangyarihang salita, ang salita ng Diyos, ay hindi dapat pinagwawalang bahala. Malinaw po yan, mga kapatid? Tayong lahat ay tumayo, ay manalangin. Thank you, Lord. Again, God, maraming salamat po sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po. Salamat din po sa inyong salita. Thy word, O Lord, is a light unto our feet and a lamp unto our path, O God. At habang ang inyong salita, Panginoon, ang ginagamit po naming standard ng aming pamumuhay, Lord, salamat po na hindi po kami mapapahamak. Patuloy po naming mararanasan ang inyong pagpapala, ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. As you said in your word, Lord God, that surely your goodness and your mercy will follow us all the days of our lives, O God. And after that, we will dwell in your house, O Lord, forever and ever. Salamat po sa mga salita po ninyong yan. Salamat po sa inyong mga pangako, Panginoon. Lord, as we read, as we contemplate, as we meditate on your word, na-strengthen po kami, Panginoon, na-encourage po kami, na-motivate po kami. Doon sa mga pagkakataon na yung pangyayari sa buhay po namin, it seems it's hopeless. Lord, we find hope, Lord, in your word, O God. Kayo yung nagbibigay sa amin ng pag-asa. In times of troubles, Lord God, kayo yung nagbibigay sa amin ng strength, Lord. In times of sorrow, O God, Lord, kayo nagbibigay sa amin ng peace, ng joy like a river, O God. Salamat po. At lahat ng yan, Panginoon, ay nangyayari sa amin dahil sa inyong makapangyarihang salita na ibinigay po ninyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Father, may we continually learn to appreciate your word. May we continually, Lord, look at the Bible as your gift to us, as your love letter, Lord God, to us, O Lord. At magkaroon po kami ng isang bagong pananaw, Panginoon, na kapag tinitingnan po namin, Lord, ang Bible, ang inyong salita, Panginoon, mas magkaroon po kami ng passion, O God, ng enthusiasm, O God, to read and to meditate your word, O God. Salamat po. Dahil sa inyong salita, nakasulat ang inyong plano, nakasaad ang inyong kalooban para sa bawat isa sa amin. And your plan for us, Lord God, is to save us, to give us eternal life through your Son, Jesus Christ. Sa oras pong ito, magbibigay po ako ng opportunity para dun po sa inyo na hindi pa tumanggap, kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Now, this is the time. Sinasabi ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So kung hindi mo pa ginawa yun, na tinanggap, kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dyan mismo sa iyong kinauupuan, tanggapin mo siya. Sumunod ka lamang sa panalangin ito, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso para sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tinatanggap ko rin ang inyong dakilang regalo para sa akin, ang Biblia, ang inyong salita. Salamat po dahil nakasaad dito ang inyong plano para sa akin. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, salamat po. And again, Lord God, I just thank you sa opportunity na matutunan, pag-aralan, basahin ang inyong salita. Salamat po na ito ay regalo po ninyo para sa bawat isa sa amin. Tinatanggap po namin ito ng may buong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen.